Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin or sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Pag-usapan natin yung 5 techniques kung paano mo mapapalamig ang bahay mo. Sa design pa lang, no? Or kahit existing na yung bahay mo. Paano mo yan mapapalamig ng 5 techniques nang hindi ka gumagamit ng air conditioning or ng artificial na air conditioning. Check this out. Isa na namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Unang-una pa rin, yung tinatawag na natural ventilation. Siyempre, hindi ka gagamit ng artificial, di ba? So, go for natural ventilation. Kagaya ng mga nakikita nyo dito sa likod ko, gumamit ng windows na effective talaga. Kagaya ng jalousies. Itong jalousie, 90% ay papasok yung hangin. At ang natural ventilation, ma-achieve mo yan kung nasa tamang sukat din yung mga openings mo at nasa tamang lugar. Siyempre, kung maglalagay ka ng malaking opening sa tutok na tutok sa araw, kung nasa south yung mukha ng bahay mo tapos doon ka maglalagay ng malaking salamin, kahit nabubuksan pa yan, kagaya nito, wala rin, no? Papasok at papasok din yung init, no? So kahit nandyan yung hangin, pero mainit naman yung portion na yon, no? Kasi nasa south or nasa southwest ka. So tutok na tutok yung araw doon. Kahit na medyo may hangin yun, mainit yun. So kailangan mo yung susunod na technique. Ano yung susunod na technique? Ang susunod na technique ay shading. No? Di ba kapag mainit, naghahanap ka ng shade o ng lilim. So, iba ang temperature, no? Nakakat ng ilang percent, no? Yung init kapag nasa ilalim ka ng lilim. Di ba? So, pwede mo rin yung i-apply sa bahay mo. No? Example, ito section to, no? Section. Ibig sabihin, hinati. No? Kung ito yung araw at ito yung iyong opening, sabihin natin jalousie yan. No? So, tutok na tutok yung araw. No? Ano yung shading? Yung shading, ito yung canopy. No? So, sa pamamagitan ng canopy, napoprotect niya yung ilang portion ng bahay mo na hindi siya iinit. Or, pwede rin, no, kapag tutok na tutok talaga yung araw. Meron pang ibang klase ng shading, no, na talagang ibablock niya yung excessive na araw na talagang nakatutok sa mukha ng bahay mo. No? Ang tawag doon ay breezeway. No? Ang tawag ng iba ay breezeway. No? So, pwede kang maglagay ng element, vertical element or horizontal element na nakaharang sa facade o sa harap ng bahay mo na magkikreate siya ng shadow pero hindi niya naman talaga isasara. So, pwedeng yung sun baffles, no? Ganyan. Yan. Pwedeng ganyan, o pwedeng horizontal. Pwede rin namang vertical. So, anong nagagawa niya, no? Nandun pa rin yung hangin, pupasok pa rin yung hangin. Pero, yung tutok ng araw dito, magke-create siya ng shadow, no? So, dahil magkakaroon ng shadow, naintindihan niyo pa ba yung drawing ko? So, in short, itong mga element na to na horizontal element ay magkikreate ng shadow na magpapalamig doon sa mukha, sa facade ng bahay mo. Nasa pangatlo na tayo, no? Ang pangatlo, insulation, no? Ano ba yung insulation? Alam natin na ang init ay mapipigilan niyang tumawid sa susunod na surface. No? Halimbawa, yung outer surface ang source ng init dahil nandyan yung araw, mapipigilan mong pumasok yung init na yun, papasok sa kabilang surface.
sa pamagitan ng pag-block doon sa nakuhang init o yung heat gain. So, para mapigilan yun, ma-block yung init na yun, kailangan mo siyang i-insulate. Insulation. Saan ba matatagpuan ang insulation? Doon uli sa illustration natin kanina. Ang insulation ay pwedeng ilagay sa roofing, no? Beneath ng roofing. So, pwede kang maglagay dyan ng insulation. Bakit? Kasi andyan yung init ng araw, ba? Nagra-radiate. So, para hindi yan pumasok, kailangan meron kang insulating material. Ano yung insulating material na yun, no? Karaniwan, ginagamit natin foam. Diba? Yung merong foil. No? So, yun yung mga insulator na matagal nang ginagamit na very effective. So, tinutulungan pa yan ng ceiling. Diba? Yung ceiling material mo, kung yan ay gypsum, mas maganda ang insulation niya. No? Yung properties niya na i-block yung init. Sa walls, meron din, no? Sa walls, meron ding mga insulation material na ginagamit. No? Meron ding klase ng paint na nag-i-insulate sa roof. No? Kino-coat para yung init, hindi na siya tumuloy. No? Magbabounce back siya. So, isa sa mga magandang kulay ng roof, yung mga light. No? Light colored no? na mga roofing material. Kagaya ng white, beige, at iba pa. Pang-apat na tayo, no? Pang-apat, syempre, yung proper use ng air circulators. Kagaya ng fan. Okay. Yung init kasi, kailangan ma-disperse yan. At the same time, kailangan gumalaw yung air. No? Kasi, kung hindi gagalaw yung air, hindi mag-i-evaporate, yung humidity na nandyan sa hangin. Kasi yan yung nagpapainit sa pakiramdam natin. No? Kaya pinapawisan tayo, di ba? Kasi yan yung yan yung stimuli ng katawan natin. Yung reaction ng katawan natin sa init, nagpapawis tayo. Ano yung pawis? Yun yung humidity. Para mag-evaporate yun, kailangan mayroong hangin. So, kailangan gumawa tayo ng hangin. Umikot yung hangin. Yan yung nagagawa ng fan. Kaya kapag tumutok tayo sa hangin, di ba? Pakiramdam mo, na-refresh ka. Kasi natutulungan ka na mag-evaporate yung humidity na nandyan sa balat mo. Na reaction ng katawan mo dahil sa init. So, dapat tamang klase ng fan. No? Para yung init ay mas madali niyang maitaboy. Ceiling fan ay isa sa mga the best na klase ng fan. Bakit? Kasi yung hot air, umaakyat yan. So, kapag may ceiling fan ka, mas natutulungan niya mabilis na umakyat yung mainit na hangin at maibato niya sa labas. No? Kaya mahalaga magka-partner yung natural ventilation tsaka yung fan. No? At yung mga openings sa mga walls mo o kung meron kang opening sa ceiling o sa mga lower part ng wall mo. Maganda katulong yung mga air circulators or yung mga fan. O, pang-lima na, ito syempre, passive cooling. Ano yung passive cooling? E di yung cooling na galing sa natural source ng pagpapalamig. Yan nga natural cooling. Paano yun? Ito, in-illustrate natin. Kung yung bahay mo, marami siyang perforations, maraming butas, edi mas maraming lugar na lalaro yung hangin. Yung mainit na hangin na umaakyat ay makakatakas siya. No? So, example, mainit na hangin. No? Galing sa labas. Kung meron kang butas dito sa labas, ito tawag dito clerestory. Yung butas na nasa pader. Yan. Sa bandang taas ng pader. Di mas makakalabas yung mainit na hangin. Mas mabilis siyang makalabas. Tapos yung cool air naman, yung cool air kasi bumababa naman yan. So kung meron ka namang mga butas dito sa loob sa mga partition mo, sa walls mo, meron kang butas din sa upper parts ng wall, tapos meron kang papunta rin sa baba, may butas ka rin. Kagaya yung mga naunang mga bahay ng Pilipino, di ba? Mayroong butas dito sa taas, may butas din doon sa baba. Lumalaro yung hangin dyan. No? So,
yung mga surface ng bahay mo, yung sahig, yung wall, ay lumalamig siya. No? Passive cooling. Napapalamig nung yung sarili niya, napapalamig ng material yung sarili niya simply because na ma-manage niya yung hot air tsaka yung cool air. No? Nadi-disperse yung kailangan lumabas, which is yung hot air, at nakikip naman yung malamig na temperature dahil sa tamang mga pwesto ng mga perforations o mga butas sa sa bahay mo. 5 lang yan. Pero ang totoo, maraming paraan para mapalamig natin yung bahay natin, lalo na ngayong summer, no? Kahit na wala kang aircon. 5 pa lang yan. Marami akong hindi nasabi. No? Pero yan yung 5 na pinaka-common at pinaka-madali. So hindi pa natin sinasabi dyan yung, yung strategic na landscaping, kung saan gagamit ka ng mga halaman, no? Para maging cooling effect. No? Yung paggamit ng tubig, no? Sa hangin, yung kombinasyon ng mist, no? Yung singaw. Pwede rin yan, no? At ng iba pang mga paggamit ng mga iba't ibang mga material na nagpapalamig sa ating bahay. Marami, mag-research kayo. Marami yan. Itong vlog na ito, para maging catalyst lang. Para ma-encourage kayo na mag-research pa. Okay, so paano? Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, magkita-kita po ulit tayo. At maraming salamat po sa patuloy na panonood ninyo dito sa ating YouTube channel. Ingat! Ako po si Architect Ed. Bye!